So meron tayong test drive dito ulit. 2J Tech. Pangalan nito ay MTX. Sabi MTX 150. Nakitikan ako eh. Try natin to. So ito ay keyless din. Ayan o, high-tech o. Ulit pagbuksan. Ayan o. TFT display, ang yaman. Ang presyo pala nito 139,900, 140k. Mas put siya pag in-open. Ang tahimik lang niya. Parang Honda, ang tahimik eh. Tapos ito, nananavigate siya, no? Trip 1, trip 2, trip 3. Meron din siyang mga ganyan-ganyan interface. Pwede ka mamili itong black or white. Yung auto, ibig sabihin yan, wala dyan sa madilawanag o madilim. Ano? Interface. Ito sa black cloud. Ito yung customize. Interface ulit, clock. Pwede adjust yung clock. Enter nyo, ayan o. Wala na kayo kung adjust nyo. Brightness ng screen. Ayan o. Ayan na adjust. Ayan, 1, 2. Ayan, tapos merong auto. Pasok na tayo sa auto. Unit, kilometer per hour or miles per hour, okay lang. Kilometer per hour. Information, hindi ko lang sa maintindihan. Ibig yan. Mobile Bluetooth, pwede rin. Parang sa Yamaha, hindi ganun sila yun. PPMS, pressure unit, PSI, gulong, and front wheel, rear wheel. Yan, pag pinindot nyo, malalaman nyo kung ano PSI nya. 30, parehas 30. Ito, 30. High-tech oh. Traction control, naka-open. Ito yung gulong niya, sabay umaandar. Pag hindi sabay umaandar, parang or hihinto, gano'n. Basta may gano'n system siya. Ang lakas puta. Gago. Napamura ako, nagulat ako. Nasunay kasi ako sa ibang motor nila na hindi malakas. Lakas na arangkada na ito. Parang gaan ng bola. Gusto ko to ah. Lakas na arangkada. Mas gusto ko to kasi sa NMAX. Kasi sa unang tingin, pag umubo ka na dito, mukhang PCX. Ang bilis mag 50. Lakas ng arangkada. Ang saya. Uy, maganda to. Sa lahat ng dalang motor, ito yung pinakagusto ko. MTX 150. Bagay sa akin. Gusto ko to. May parang pagka-aerox ang arangkada. Sarap. High-tech pa. Sulit to. 1.4. Una na mahalan ako 139 something. Ito mahal. Pero nung tinang ko, ang ganda na specs. I mean, ang ganda nung ano, gamit, high-tech yung gamit. Gago, gusto ko to. Pangkamote to. Gusto ko motor pang kamote. Wala, mabot. Gusto ko motor pang kamote. Ako customize yung screen. Lakas ng arangkada. Nagulat talaga ako sa arangkada dito. Ang lakas. Break it pa ata to. Ano mo ko doon ito? Naka-traction control pa to ha.
Mas mabagal kasi ang motor pag naka-traction control kasi mini-maintain niya na dapat yung harap siya likod na gulong ay halos sabay gumagalaw or sabay yung speed. So yun yung traction control, kaya mas mabagal siya. Kasi kung wala siyang traction control, walang pakialam yung system ng motor kung umaandar ba yung gulong sa harap o hindi, or kung sabay ng bilis ng andar o hindi. Parang ganun. Ganda nito. Ano to? NTX 150, the best ka. Ngayon ako nagkagusto ng 150cc na scooter. Dati trip ko lang Aerox eh, pero nakulangan ba ako sa Aerox. Ito, astig to, pangkamote to, tulad ko. Pangratratan to. Siguro kung nauna to sa NMAX, masisikat to. Nauna kasi NMAX eh. Pero hindi ko siya matap speed kasi busy yung kalsada na to eh. Gagod, sarap. Wala, syempre, mas malakas sa gasto. Mas malakas ang rangkada eh. Bago ngayon lang natuwa sa scooter. Nag-scooter naman talaga ako, pero syempre nababagaan ako sa scooter. Hindi siya katulad ng mga Decadena na 150cc na mas malakas sa pag long ride. I mean pag ano, pag habulan. Mabilis ang speed ng Decadena eh. Decambio, mga Decambio clutch. Pero ito, ang saya. Gusto ko to. So kung bibili kayo ng scooter, bilhin nyo na to. Kung may pera kayo, bibilin ko to eh. 139 palag. Sulit to sa 139. Kasi pag kami, ang ganda naman nobela niya oh. Ang nipis din oh. Nipis ng handle. Kaya, preno okay lang. Kusina ba do eh. Pero para sa akin, sulit to. Okay. Dali lang i-wiggle oh. Pero siya ba yung gulong? Di ko alam, di ko halala. Maganda ba yung gulong nito? Huwag natin man sa testing. Kasi nagpapalit ako lagi ng gulong. Okay naman. Dali siyang i-wiggle lang ganyan. Kung magpapainit kayo ng gulong, okay lang. NMAX kasi binobomba-bomba pa para bumalis ng arangkada. Ito hindi, malakas talaga to. Mas mahal nga lang to sa Aerox kasi yung Aerox 120 o 130 lang. Mas mahal lang konti. Okay, almost 140k na to eh. Pero kung magka-cash kayo ng unit, cash, ito madali cash to mga ganitong unit eh. Hindi ka to ng mga Japanese brand na ang hirap i-cash. Itong mga ganitong unit na to, yung mga FKM, yung ibang brand, madali i-cash to. Sulit to. Yung itsura nga lang niya sa personal, sa harap, di ko type pangit, di ko type yung mukha. Di ko lang talaga type yung mukha. Pero yung performance na to, ox na ox sa akin to. Di siya ganun kapogi sa mukha. Mas maganda tingnan yung PCX saka NMAX. Pero sa performance, mas panalo to. Ayun o, ba nang iwigid paggaan. Lakas na karangkada oh. Magandang singitan ito. Ganda rin yung side mirror. Yan, lapad oh. Kinakita ko sa likod. Ang gusto ko talaga sa scooter na to, pagka open ko, pagka start ko na engine, ang tahimik lang niya. Hindi ka to nung ibang motor, napakaingay.
makaingay yung gilid. Ito hindi, tahimik yung gilid niya oh. Yun ang gusto ko, malakas yung engine, tapos tahimik yung motor. Tahimik yung gilid niya. Hindi ka to nung Honda Click ba yun? Ang ingay ng engine, ng gilid lang eh. Ito hindi, tahimik eh. Kaya saka di ma-vibrate. Mas maganda to. Top of the line na ata ito. My favorite lang ang bagong scooter. Ayun o, taas ng bomba niya. Pwede tayo. So yan, kung ako sa inyo, bilhin nyo to. Ganda. Hindi lang maganda yung mukha pero ay mamatay. Pero siya nung katulad sa mga Honda na pag nag-stop ka, namamatay yung engine. I mean, nag-stop yung engine. Ayun, namamatay-matay. Kaya minsan nakakagulat. Kasi lakas ng torque niya. Matorque to. Akala mo patay yung ano, makina. Hindi pala. Lakas ng torque. Ito gago. Galit yung truck. Kaya pag traffic, nag-stop yung engine. Hindi siya namamatay, nag-stop lang siya. Ganda, high-tech, sala. Pagdating natin doon sa pag-stop natin, papakita ko naman kung anong meron dito sa motor na to. Yung itsura nya MTX 150. Ganda. Ito yung itsura nya, mukha siya PCX sa loob. Siya ganun ka type. Wala na itong parang tuka nya, parang katulad sa mga Aprilia. Ito type eh. Pero performance wise, ganda nito. And then projector din yung ilaw. Hilig sila sa projector na ilaw. Dual disc din, dual caliper din yung preno niya. ABS to. Yan o, pag may nakita kayong mga ganyan, ABS yan. Ito rin pala yung Pyro, ABS din. ABS yung pag may ganyan kayo nakita, ABS yan. Ganda. Size ng gulong 110/80. Lapad to. Tapos may QJ Tech. Side guard. Yung apakan nga lang niya, dumihin. Dumihin yung mga apakan nito. Pagdating dito, sa apakan ng backlight, okay naman. Pipe. One. Dito naman dinidrain. Dito ko nalagyan ng oil. Dual shock. Tsaka ABS yung likod. Wala nga lang basa to. Setting sa likod, yan yung tsura nya. Yan yung rear tail light nya. Ganda. Tapos may ilaw din dito. Para sa yan yung plate number. Ganda. Ang gilid nya ito, yan o, hybrid. Hybrid siya. Para sa mga kotse. Alam ko na uso ang mga hybrid sa kotse. QJ motor siya. Pero at KM ang dadala. MTX 150. Ganda. Ito. Dito na adjust. Fix lang siya. Fix lang. Pagdating naman dito sa handlebar, tulad ng PCX, naked siya. Ayan. Ito yung pang select nyo dito sa screen. TFT display na screen. Ito, high beam, low beam. Yan. Signal light, left and right. Wala siyang tunog. Sina. Kaya lang siya. Pwede nyo palitan yan. Papalitan lang. Hazard. May hazard siya. Ayan. Yun. Kasi ito yung idling stop system niya. Parang sa Honda. Pwede yung switch off. Pwede yung switch on. Brake, okay lang. Ito pinakagusto ko sa lahat. Ganun siya katulad sa Honda na ito handle brake, handbrake, ganun siya handbrake. So yun, tsura niya, ganda. Kung sa inyo, bilhin nyo na to for 20. So dito ako tapos sa catalyst nito headset siya.